may naaga. Happy buwan ng July. Ano po? So, and I hope tayo po ay nagpapatuloy na nagiging matatag at matibay sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Panginoon. Even ngayon, sa pang-pitong buwan na ng taon na ito. And yeah, even hanggang matapos taon na ito. Yeah, so, and with, thank the Lord dahil siya ang ating kasama, hindi ba? Ang ating matibay na sandigan. Yan, and maasahan natin sa ating buhay. Yan. So anyway, salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo muli ng panibagong pagkakataon upang makapakinig ng kanyang salita. And tayo po ay nagpapatuloy sa sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. And noong mga nakaraan nakita natin na there's a group of believers sa Thessalonica. And nakita natin na binahagi ni Pablo ang patungkol sa kanilang matibay na pananampalataya. Yan, nakita natin sa kabila ng kanilang maiksing panahon sa pagministeryo doon, sa kabila ng maiksi, ang kanilang pananampalataya ay ganap, tunay, and nagkaroon ng totoong pagnanais ng pagbabago sa buhay, and may handang gamitin ang buhay para kay Jesus, and nagpapatuloy ng may kagalakan sa kabila ng pag-uusig at paghihirap. And ang kanilang pagbabago sa buhay is even nag-impact sa iba, hindi ba? And ang kanilang pag-asa ay nakatuon kay Jesus sa kanyang pagdating. And hindi lang yun nakita natin sa ulat ni Pablo, ay maliban sa kanilang pananampalataya, nakita natin ang pagpapaliwanag ni Pablo patungkol sa kanyang ministeryo sa Thessalonica. So nakita natin yun last week, mga ilang katibayan na si Pablo ay lingkod ng Diyos at ang kanyang mga ministeryo ay mula sa Panginoon. Nakita natin, ito ay may mabungang ministeryo kung saan nakita natin sa Aklat ng Gawa, maraming mga nanampalataya sa kanya, sa Panginoon, hindi ba? Mga Griego, karamihan mga debotong Griego, mga babaeng kinikilala sa lungsod. Katibayan din ang sa kanilang gawain, naranasan ng kalakasan mula sa Diyos, kay Pablo mismo. Kung saan ito ay ginawa nila sa kabila ng paghihirap mula sa nauna nilang syudad na ministeryohan sa Pilipos. Kung saan ang ginawa ni Pablo ay nakipagpaliwanagan siya sa mga sinagoga, ipinagpatuloy na ibahagi ang mabuting balita na ang mismong somehow nagpahamak sa kanya sa Pilipos at sa ibang lugar. And nagawa niya iyon dahil sa kalakasang meron na nagbumula sa Diyos. And pangatlo, meron siyang dalisay ng motibo, hindi ba? In verse 3-6 in chapter 2, si Pablo ay naglingkod na may pagmamahal at pagmamalasakit. Si Pablo ay naging mabuting halimbawa sa buhay. Naging ang mensahe na meron siya na ibinahagi sa mga taga-Thessalonica ay nagbunga ng pagbabagong buhay. And even, maaaring kadugtong doon ay ang pagbabagong buhay, even na magbunga, na maging handa sila sa paghihirap, sa anumang paghihirap na dumating sa kanila. And primarily sa kanilang sa pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. And so, yun, binanggit dito ni Pablo, kumbaga natutunan natin, ang mangyayari sa mga taong sumusunod sa kanya ay nakakaranas ng paghihirap, hindi ba? And taliwas ito against sa mga tinuturo ng hindi tunay na tuturo ng Biblia. Kung saan tinuturo ng Biblia malinaw, hindi puro lang pagpapala or prosperity, kundi may mararanasang paghihirap sa pagsunod kay Kristo. Yan. At isa po itong pagbukas sa ating isipan para sa ating mga mananampalataya kay Kristo. Okay? And so ngayon namang linggo, tayo po ay magpapatuloy sa actually, ang plano ko po ay tapusin ang chapter 2 na 3 verses at hanggang chapter 3. Yan. Ngunit, yan. Ang pag-aaralan natin ay 3 verses na. So, makikita natin masigit pa ng mga bagay patungkol sa paglilingkod ni Pablo sa Panginoon at sa mga taga-Thessalonica. Ilan pa mga karagdagan na makikita natin dito, mga prinsipyo patungkol sa paglilingkod sa Diyos. And muli makikita natin yun sa buhay ni Pablo at sa kanyang pagpunta sa mga taga-Thessalonica. Okay? So yun. So ito ang makikita natin ang mga prinsipyo sa paglilingkod sa Diyos. Meron tayong actually 10. 10 na may kitang prinsipyo sa paglilingkod sa Diyos. And yan, hopefully ito po ay makatulong sa atin. And ito ay talagang mangusap ng Panginoon sa ating buhay.
sa anong paraan. Ano po? But first, let us ask the Lord for us to guide sa ating pagtuturo sa amin. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa binigay niyo po muli ng pagkakataon sa amin na matuto mula sa inyong salita, Lord. Tunay na ang inyong salita ay napakahalaga, Panginoon. Sinabi sa awit, Lord, ang inyong salita ay higit pa sa pilak o ginto, Panginoon. And gayon na lamang, Lord, ang pagnanais niyo sa amin na hukayin ito, Panginoon, at ipakita ang kayamanan na dala at kalusugan ng salita na ito na maaari namin matutunan, Panginoon. Kaya Lord God, buksan niyo po ang aming mga mata, ang aming mga puso sa mga bagay na nais yung ituro po sa amin, Panginoon. And Lord, may you speak to us, God, sa araw na ito. And alam po namin na ikaw ay buhay, Lord God, ikaw ay personal, Panginoon. Kaya Lord God, itinataas namin sa iyo ang araw na ito, Panginoon. And even, tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming pag-alala, Lord God, sa inyong ginawa sa krus, Panginoon, sa communion mamaya after ng service. Salamat, Lord God. Tinataas namin sa iyo lahat ng ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Sige po. So, tingnan po natin sa ating hindi natapos na chapter sa unang Thessalonica, chapter 2. Chapter 2, verse 17 to 20. Sige, basahin natin. So, verse 17. At ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling napahiwalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila. Kaya, sabik na kaming makita kayong muli. At nais namin makabalik dyan. Ako mismong si Pablo ay makailang ulit na nagbalak na dumalaw sa inyo. Ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang kurang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Yesus? Pagparito niya. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Yan. So, yan pala. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Okay. So, simulan natin. Simulan natin sa mga kapatid. And actually, mapapansin natin na tinawag ni Pablo ang mga taga-Thessalonica bilang kapatid. Ano po? Yan. So, ibig sabihin sila yung mga kapatid sa pananampalataya. Ibig sabihin, tinuring niya hindi na mas mababa ang 3 linggong ministeryohan niya sa Thessalonica, kundi tinuring niya ito, since sila ay nanampalataya kay Jesus, bilang kapantay sa mata ng Panginoon, bilang anak ng Diyos. Ano po? And ito po yung isang una, agad na prinsipyo na makikita natin kay Pablo patungkol sa paglilingkod. And ito ang una, ang may malalim na pag-ibig at relasyon sa tao. Ito ay bilang kapatid kay Kristo. Ano po? And malalim, again, dahil sa kanilang pagiging kapatid sa Espiritu. Ano? O dahil sa kanilang pananampalataya. And ang mga taga-Thessalonica ay katulad ni Pablo, and katulad din natin, ano? Na parehas nagkasala, parehas hindi banal, parehas sumuway sa Diyos, ano? Parehas napalayo sa tunay na Diyos, ano? At dahil doon, parehas ang kahihinatnan, parehas ang patutunguhan, ano? Ang kamatayan o buhay na walang hanggang hiwalay sa Diyos. Dahil ang buhay na, again, nagkakasala at sumusuway sa Kanya. Dahil alam natin, dahil sinabi din ni Pablo at sa Biblia, no, na ang bawat isa sa atin ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ba? Parehas, walang kakayahan na iligtas ang sarili. Dahil ang lahat, again, nagkasala at lahat ay kailangan bayaran sa pamamagitan ng kamatayan. At sinabi yun sa Biblia na ang tanging magbabayad lang sa ating kasalanan ay ang kamatayan. Ano po? Alam natin ang Diyos ay banal at walang sino ng tao na mayroong kasalanan ang makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Ano po? Malinaw, ubuin sa atin. Ang Diyos ay banal. Ano? At walang sino ang makakapunta sa langit. And so, parehas tayo walang pag-asa. Ano po? Parehas natin nangangailangan ng magliligtas sa ating buhay. Ano po? And ngunit, salamat sa Panginoon dahil ang pag-asa na kay Kristo na kanilang natagpuan ay ang parehong Kristo na nakilala din natin. Hindi ba? Salamat sa Diyos dahil siya ay labis na umiibig sa atin. No? At inaalay niya ang kanyang anak na si Jesus upang maging daan, upang tayo ay maligtas at makabalik muli sa ating relasyon sa Panginoon. Yan. At sinabi sa 1:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung sinabi dito sa verse 16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At iyon ang ginawa ni Pablo, ginawa ng ilan ginawa natin, hindi ba? At ginawa din ng mga taga-Thessalonica. Ang ginawa nila ay nanampalataya kay Kristo. And ano ba ang kahulugan nitong pananampalataya? Ang kahulugan ng pananampalataya dito sa 1-16 ay hindi lang simpleng paniniwala sa utak, hindi ba? Ito, ang salitang pananampalataya or sumampalataya dito ay ang salitang pistis na mayroong tatlong kasangkapan. Somehow, parang ganun, may tatlong kahulugan or may tatlong elemento ang pananampalataya. Hindi lang kumbaga paniniwala sa utak. Ano po? Yan. So ito ang tatlong kasangkapan ng pananampalataya kay Kristo. Una, ang paniniwala. Hindi ba? Ibig sabihin nito, naunawaan mo kung sino si Jesus at kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. Na siya ay Diyos at naging tao at namatay sa krus upang magpatawad sa kasalanan. So, somehow general, di ba? Or, ang bahagi na ito is nalaman natin as head knowledge. Pero hindi lang iyon ang pistis. Ang pistis ay ang pagtitiwala. Ibig sabihin, naniniwala tayo na totoo, ito para sa akin. Hindi lang ako sumasang-ayon sa katotohanan na nagliligtas si Kristo, kundi nagtitiwala ako kay Kristo na siya lamang ang makapagliligtas sa akin. Yan. So, notice, ang pagtitiwala ay personal na paniniwala sa ginawa ni Jesus. Hindi ba? And ngunit, hindi lang iyon ang pananampalataya ng Kristo. Ang pangatlong kasangkapan ng pananampalataya ay ang pagsuko o ang pagkakatiwala na natin ang ating buhay kay Kristo. Yan. Ang ibig sabihin ay, ang pagsunod kay Kristo. Meaning na hahayaan natin siya na mamuna sa ating buhay. Yun ang, pananampalataya kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng sino mang sumampalataya kay Jesus. Sabi sa 1:16. Naniwala, nagtitiwala na siya ay magliligtas sa atin sa kasalanan at handang ipagkatiwala ang buhay kay Jesus. At ang sino mang sumampalataya kay Jesus, again, ang pangako ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi ba? Hindi mapapahamak kundi buhay na walang hanggan. Ibig sabihin merong malapit tayong relasyon sa Diyos. Tayo na ay maaari nang mabigyan ng pagkataon na mapunta sa presensya ng Diyos sa langit. And narito pa isang pangako tungkol dito. Sabi sa unang 1:5-12, kung ang anak ng Diyos ay nasa tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. So, ang kalakip din ng pangako na sa sino mang tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And not just that, di ba? Kundi tayo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito ay tayo ay naging bahagi sa pamilya ng Diyos. Sabi sa 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, kaya masasabi natin, tayo na mga nanampalataya kay Kristo ay mga anak ng Diyos, hindi ba? Ibig sabihin magkakapatid tayo sa pananampalataya sa Espiritu. Kaya, tinawag ni Pablo ang mga taga-Thessalonica bilang mga kapatid dahil sila mismo din ay nanampalataya kay Jesus. Ganoon din ang kaya tawag natin sa bawat isa, hindi ba? Kundi dahil tayo ay parte na sa pamilya ng mananampalataya kay Kristo. Okay? Yeah. So, kung meron dito na hindi pa natin kapatid, di ba, kay Kristo, tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya sa Kanya. And simply, aminin natin ang ating pagkakasala, na ang ating pagkukulang sa Kanya, aminin ang ating pangangailangan ng tagapagligtas, at aminin ang kailangan natin na ang Panginoon sa ating buhay. And simply, ihayag natin ito sa Kanya, hindi ba, sa pamamagitan ng pananalangin, at lumapit sa Kanya at sabihin, kailangan kita Jesus, hindi ba? Ako ay makasalanan, hindi karapat-dapat, at hindi karapat-dapat mapunta sa iyong presensya. Iligtas mo ako, at naniniwala ako na ikaw ang daing daan na magliligtas sa akin. Ang tanging daan upang mabayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Yan. And maghari ka sa aking buhay. Nagtitiwala ako na ikaw ang Panginoon at ang aking tagapagligtas. At handa akong ipagkatiwala
ng aking buhay sa iyo. Ano po? Yan. And simply, ang ating paglapit sa Panginoon, ng pag-aamin ng mga ganoong bagay sa Kanya, ang ating pananampalataya sa Panginoon. No? Yan. And so, kung sino man, ito ay imbitasyon ng Panginoon sa atin na tayo ay sumampalataya sa Kanya. Handang magtiwala sa Panginoon at ipagkatiwala ang buhay sa Kanya. Okay? At kapag tayo ay buong pusong again sumampalataya sa Panginoon, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Katulad ng mga pangako kanina, hindi ba? Katulad ng mga kapatid natin sa mga taga-Thessalonica. Okay? So, balik tayo sa kwento. So, sabi dito in verse 17, at ngayon. So dito, bahagi na kinwento ni Pablo ang kanilang paghihiwalay na, hindi ba? So kung ating babalikan ang mga nakaraan, last time, ang mga binahagi ni Pablo sa nakaraang chapter ay ang mga panahon na noong si Pablo ay nandoon pa sa Thessalonica. Or kumbaga, nagbabahagi patungkol si Pablo in chapter 1 to 2, patungkol sa nalalaman niya sa kanilang pananampalataya nung nandoon pa siya. And yun, katulad ng na-review natin kanina, hindi ba? So marami yung pinakita na maganda patungkol sa kanilang pananampalataya at pagtanggap sa mabuting balita noong nagsimula si Pablo. And now, based doon, it seems okay, hindi ba? It seems okay ang kanilang pagtanggap. Ngunit alam natin mayroong nangyaring hindi inaasahan, hindi ba? Hindi inaasahan si Pablo na mangyari. At ito na ang pinahagi niya sa verse 17 to 18, sa kanyang pagkukwento sa liham na ito. Sabi doon, at ngayon, mga kapatid, na kami sandaling mapahiwalay sa inyo. Yan, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila. Yan. So, again, inaasahan ni Pablo na maganda ang pananatili niya sa ministeryo. Di ba? Tinanggap nila ang salita bilang mula sa Diyos. Nagpakita sila na handang magbago, even maging halimbawa sa iba, at iba pa, hindi ba? So, ngunit hindi inaasahan ni Pablo na sila ay hindi magpatuloy doon. Dahil sa kanilang biglaang pag-alis. Again, dahil sa pagdating ng mga nag-uusig sa kanila. At hindi man nakita in exact words, pero dama ang paghinayang ni Pablo dito. At doon sa kanyang hindi inaasahang pag-alis. Nakita natin dito na sila, sabi ni Pablo, sila ay labis na ng lila. Sabik na makita silang muli. And even ilang beses na inulit ni Pablo sa kanyang sulat na sila ay nagnanais na bumalik ulit. So, ayun. Hindi in-expect ni Pablo ang pangyayari doon. Okay? So, and dito, meron tayong nakikitang prinsipyo na makuha sa buhay ni Pablo. Una, sinabi ni Pablo na sila man ay nahiwalay sa pisikal. Nilinaw dito ni Pablo na kailan ay hindi man nahiwalay sa kanya kailan na hindi nahiwalay sa kanya sa alaala, hindi ba? Or sa isipan ang mga taga-Thessalonica. Sinabi dito, hindi sa alaala kundi sa paningin, hindi ba? So, hindi sa physical. Hindi sa sa isipan kundi sa physical. Yeah. So, and ito ang pangalawang prinsipyo na maaari natin makita. Na pangalawang prinsipyo is palaging nasa isipan ang mga taong miniministeryo. So, hindi naman ang punto dito ni Pablo na iniisip nila sila 24/7, hindi ba? Na nag-iisip sa kanila. But kung isipin, it could be, di ba? Lalo na sa panahon na iyon. Dahil malapit lang ang panahon na sila ay, sinulat ito ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Yan. Habang si Pablo ay naglalakbay, hindi ba? Ngunit, ang punto dito is ang pagtuon ng pansin ni Pablo sa kanila. So, to the point na sila ay ilang beses nang sumubok na bumalik sa kanila. So, bakit siya nag-aalala? Bakit si Pablo nag-aalala? Katulad ng ating napag-aralan noon, sinabi niya din sa chapter 3 na ang pangamba niya ay mawala o manghina ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Dahil sa kanilang nararanasang pag-uusig. Even dahil nga sa kanilang maiksing panahon lamang doon sa Thessalonica. Kaya nawa tayo maging katulad din ni Pablo, na mayroong puso para sa mga mini-ministeryo. Or even, palagi ang nasa isipan ang kanilang kalagayan. Kung sila ba ay, kumusta sa kanilang pananampalataya. Yan. And that is something na namusap din sa akin. And isang katanungan para sa atin. Hindi lang din sa ministeryo
kundi even sa ating mga kapatid. Ano? So parang tanong sa atin is, nakapaglaan ba tayo ng panahon upang kumustahin natin ang bawat isa? Ano? Like, kumustahin sila sa kanilang lakad sa Panginoon. No? Or patungkol lamang ang mga bagay na pinag-uusapan natin is, ano ba, mga mabababaw lamang na mga topic, hindi ba? Pero kumusta? Kumusta nga ba ang kapatid ko kay Kristo sa pananampalataya? Ano? Or kayo po mismo ba? Kayo mismo, meron ba kayo sa inyong nangumusta patungkol sa inyong pananampalataya, patungkol sa inyong kalagayan, sa inyong lakad kay Kristo? Ano po? Sa inyong personal na lakad sa Kanya. Ano? And ako personally, natutuwa ako personally na mayroong nangungumusta sa akin patungkol sa aking lakad sa Panginoon, hindi ba? Yan. And I believe isang napakahalagang aral po ito sa atin, hindi ba? Na tayo po ay maging katulad ni Pablo, who is after sa faith sa kanilang mga kapatid sa Thessalonica. Ano? And alam natin na ang tao, kaya niyang ipakita sa labas na siya ay okay, hindi ba? Yan. Pero unti-unti pa lang ang kalagayan natin sa Espiritu, malayo na sa Panginoon. No? Dahil, walang nangungumusta, walang accountable. Kaya maganda na mangumusta sa ating mga kapatid. And maging pagpapalakas sa kanila. Ano po? Yan. So, application for us. No? Yan. And also, para sa mga lingkod ng Diyos ngayon, na ginagamit ng Panginoon sa ibang mga tao, nawa tayo din ay matutumula kay Pablo, na iniisip natin sila, isinasama sa panalangin. Kinukumusta sa ibang araw na sa mga araw na tuwing hindi natin sila nakikita, hindi ba? Paano ba kaya kung hindi na natin sila nakikita? Hindi na tayo nakakapagkumusta sa kanila. Yan. So, again, magandang gawin ito para gawin natin after. We can pray for them, kumustahin, and we can listen to them sa ating, sa kanilang mga situations. Okay? And maliban doon, again, nag-worry somehow si Pablo dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil nga sa kanilang bilis ng pananatili doon sa Thessalonica. And kung tutuusin, considered pa lang sila as baby Christian. Marami pa sanang pagkakataon si Pablo na maturuan sila at maalagaan at patuloy na lumago, hindi ba? Kaya tinanais ni Pablo na ang mga mananampalataya ay mabalikan. And amazing dito dahil si Pablo ay hindi nagkaroon ng kaisipan na nasiran ko na kaya ang mga taga-Thessalonica, na-evangelize ko na sila, so bahala na ngayon sila doon. Di ba? Tumanggap naman na sila kay Kristo, pero kaya bahala na sila. Hindi ba? Hindi ganoon si Pablo. Kundi, ang pagnanais ni Pablo ay makibahagi siya sa paglago sa mga kanyang ministeryo, sa kanyang binahagian ng mabuting balita. Ano po? At isang prinsipyo rin yun para sa atin. Pangatlo, na ang gawain ng Panginoon sa tao, ang paglilingkod sa tao ay hindi lang pagtanggap ng mabuting balita, kundi hanggang sa kanilang paglago. Ano po? Mahalagang prinsipyo po ito sa paglilingkod, hindi ba? Yan. And ang nais po ng Diyos is hindi lang upang maibahagi ang mabuting balita sa mga tao, kundi sila ay manatili, lumago sa kanilang personal na relasyon sa Diyos. Kaya po tandaan na kasabay sa pagbahagi ng mabuting balita ay ang somehow na ang tao ay magabayan din hanggang sa kanyang paglago sa Panginoon. Yan. Kaya hindi dapat natitigil ang gawain lang sa pagbahagi ng mabuting balita. Yan. Kaya nga po ang Great Commission, hindi ba? Hindi go and share the gospel. Kundi, sabi sa Matthew 28 verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So malinaw, sinabi dito ni Jesus na ang kailangan gawin ay maging humayo at gawing mga alagad ang mga tao. Hindi ba? Hindi lang isang mag-convert ng mga tao. Hindi ba? Kundi maging alagad. Maging estudyante. Hindi ba? Ang salitang dito alagad ay yung salitang matetes na ibig sabihin ay pagiging isang estudyante. Hindi ba? Ibig sabihin, nagpapatuloy na matuto. Hindi ba? Ang ibig sabihin, kasama yun sa Panginoon Jesus. And even, turuan sila na sumunod sa lahat ng iniutos sa inyo. Again, paano mo ito magagawa kung isang beses lang tayong pumunta at nagbahagi ng mabuting balita? Again, kalakip doon ay ang pananatili
na sila ay magpatuloy sa paglago. Ano po? Yan. Yan. Kaya nawa, maging aral po ito sa atin, para sa mga gawain ng Panginoon, sa mga tinawag niya at gawain para sa atin. Na tayo ay maging katulad ni Pablo, na hindi lang natatapos sa pangangaral ng mabuting balita ang gawain, kundi magpatuloy sa nasamahan sila na kilalanin, maging alagad, at sundin ang utos ng Panginoon. Okay? Yan. And for Paul, iyon sana ang kanyang pagnanais. And evident iyon sa lahat ng mga iglesia ang kanyang pinuntahan. And talaga nilalais niya na siya ay maging instrumento ng Diyos na mahubog ang mga mananampalataya ng mas lalo. And by the way, even now, again, ginagamit ng Panginoon si Pablo ang kanyang mga sulat, hindi ba, para sa atin, ang kanyang halimbawa at ang kanyang mga sinulat sa Biblia. And but for the Thessalonians, again, naging hadlang sa kanila ang mga nangyayaring kaguluhan sa lugar na iyon. Kaya umalis si Pablo kaagad papuntang Berea. Yan. At mga kapatid, alam mo po, mayroong mga ganitong hindi inaasahan na nangyayari din maging sa ating buhay ngayon, hindi ba? Yan. And for Paul, may hindi inaasahan na kaguluhan, kaya siya nalayo. At ito ang tinuturo din sa atin na sa pangyayari katulad nito kay Pablo. Mayroong mga pangyayari sa buhay na maaaring hindi naaayon sa ating mga inaasahan. At ito ang pang-apat na prinsipyo or katotohanan sa ating buhay or sa ating paglilingkod. Pang-apat is may mga pangyayari sa gawain ng Panginoon na maaaring hindi naaayon sa atin na mga inaasahan. Po? And para kay Pablo, ito pang-apat. Para kay Pablo, nais pa sana niya agad magpatuloy, hindi ba? Marami pa sana siyang plano habang nandun siya. Siguro gusto niya sanang magkaroon pa ng iba't ibang mga DTS, ganyan, may training sa bawat sinagoga, si Pablo. Joke lang. Yan, or nag-iisip siya iba't ibang mga courses, gano'n. So siguro marami mga naiisip pa ng plano si Pablo, di ba? Magpatuloy agad niya pumunta sa mga sinagoga at magbahagi pa ng mga katuruan ng Diyos. Ngunit, again, sadyang may mga ganitong pagkakataon, may mga bagay na hindi natin maunawaan na pinapahintulot ng Diyos na mangyari, hindi ba? So, mayroong mga hadlang sa mga bagay. Kahit na, even ang mga plano pa natin is somehow mabuti, basta tingin natin is, maganda na, di ba? So, anong mga halimbawa nito? And, halimbawa, siguro may mga kalamidad, hindi ba? Yan, napakaganda ng ating mga kaisipan patungkol sa mga bagay patungkol sa paglingkod sa Panginoon sa mga gawain. Merong ngunit, hindi inaasahan, may kalamidad, hindi ba? May bagyo, o even, I believe nangyari ito sa atin, sa church, di ba? Nung nagkaroon ng pandemic, ganyan. So, marami ang naapektuhan ng mga gawain dahil sa pandemic. Yan. Naging dahilan na hindi matupad ang anumang mga gawain. Yan. And, again, marami pa mga bagay na lumalating na hindi natin inaasahan. Ngunit, isang pangako din na kasabay dito ay, ang anumang bagay na nangyayari sa atin ay kailan may hindi nawala sa hawak sa mga kamay ng Diyos. In control ang Diyos sa mga bagay na yun. Totoo po yun, di ba? Yan. So, anumang gawain, even hindi lang sa gawain ng Panginoon, kundi sa ating buhay. Alam natin, ang Diyos, hawak niya ang lahat. The Lord is sovereign. Alam natin na ginagamit pa rin ng Diyos ang lahat ng sitwasyon, hindi ba? Upang matupad ang kanyang mga layunin. At iyan ang panglimang prinsipyo sa paglilingkod. Panglima, na ang pangyayari na hindi inaasahan sa gawain o sa buhay ay may hawak pa din ng Panginoon. Maniniwala ka ba dito sa prinsipyo nito? And actually, katulad ng nalaman natin sa pinakauna nating pagtuturo sa Thessalonica, ito kung bakit sila napadpad sa Macedonia. Nung binahagi natin ang patungkol sa kanilang pagpunta doon. Nakita natin doon na ilang beses si Pablo na hinadlangan ng banal na spirito na makapunta sa ilang mga lugar, hindi ba? Sa lalawigan ng Asia, iniben sa norte, sa Bithynia. May mga hadlang, may mga hindi sila pinahintulutan na mangyari mapakapunta doon. Bakit? Para sa ang mga hadlang? Para sa anong mga hadlang na iyon? And nalaman natin dahil mayroong ibang plano at mayroong ibang layunin ng Diyos. Hindi ba? And dahil sila pala ay tatawagin ng Diyos na pumunta sa Macedonia. At iyon ay
Ayun nga, di ba? Nakapunta sila sa Filipos, nakapunta sa Thessalonica, sa Berea, and even sa Athens at sa Corinto. And marami mga bagay ang nagbukas dahil nagtiwala sila sa paghawak ng Diyos sa kanilang gawain. Kahit na ito pa ay mistulang naging hadlang para sa kanila sa panahon na iyon. And maybe may mga ganong bagay din sa ating buhay. Na mistulang hadlang, mistulang dead end, ganyan. But maybe ito ay isang redirection ng Panginoon na ninanais niyang tayo ay inlaan sa tama o sa kanyang layunin mismo, sa kanyang mga plano para sa atin. Okay? And kung titignan natin, ang nangyari sa nahadlang sa Thessalonica dahil sa pag-uusig is somehow meron itong naging dulot, magandang dulot sa kanila. Or even kay Pablo, generally. Tingnan natin. Anong naging kahinatnan ng pag-uusig sa Thessalonica na nakaalis si Pablo? Una, si Pablo ay nakapagbahagi sa iba pang lugar. Ang alam natin, si Pablo ay nakapunta sa Berea, hindi ba? And again, same scenario, na inuusig din siya doon at nakapunta sa Atenas and sa iba pa ang mga lugar. And so, again, ang hadlang ay naging panibagong daanan para sa pagkilos ng Diyos. And kaya maaari tayong magtiwala dahil, again, ang mga hadlang pala ay patungo talaga sa kung saan tayo dadalhin ng Diyos. It's God's redirection para sa atin. And ganon din alam natin ang nangyari sa mga mananampalataya sa Jerusalem, hindi ba? Yan, na sila ay nung nakaranas ng hadlang dahil sa malaking pag-uusig doon. And anong naging bunga nun? Ito ay nagbukas upang sila ay makapagbahagi sa iba't ibang mga lugar dahil sa pag-uusig sa Jerusalem. Hindi ba? Yan. Kaya again, anumang mga dumating na mga bagay na hindi ayon sa ating inaasahan is magtiwala na ito ay patungo sa hinanggang layunin ng Diyos para sa atin. Okay? Yan. Both in ministries and sa ating buhay. Hindi ba? Yan. So, ano ba naging dulot ng hadlang na ito? So, maaari natin makita na ang mga naging hadlang na ito is nagdulot para kay Timoteo upang gamitin ang kanyang buhay para sa kanila. Pangalawang bagay, para magamit at lumago si Timoteo sa paglilingkod. Yan ang namusap sa akin. Eh nakita natin, ganoon ang nangyari sa kwento, hindi ba? Dahil sa hadlang na ito, hindi natiis ni Pablo na maipadala niya si Timoteo upang magkamusta sa kanila at magpalakas sa kanila, hindi ba? Sabi yan ni Pablo sa chapter 3, verse 1 to 3. Kaya naman, nang hindi na kami makatiis, minabuti namin magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos sa pangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya upang hindi manghina ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. At again, ginamit niya ng Diyos ang sitwasyon upang patatagin ang iglesia sa pamamagitan ni Timoteo. At lalo pang palalimin ang pagmamahal nila. Yan. So, generally, again, upang matupad ang mga layunin ng Panginoon sa ating buhay. And I believe that is something that happened sa bawat isa sa atin. Na ang bawat pagkakataon na mga hindi natin inaasahan ay pagkakataon pala upang tayo ay lumago din sa pagkakilala sa Panginoon at lumago sa ating paglilingkod sa Kanya. And kung ako po aalalahanin ko personally sa aking buhay, last 2 years ago, or last year, ako pa inatasan na magturo sa service for 2 months. Di ba? 2 months lang ako inutusan na magturo ng service. Di ba? Upang mapunan ang pagpaliban ni pastor sa pagpunta sa US. Di ba? Ngunit alam natin, hindi inaasahan na mag-extend ang pag-stay ni pastor sa US dahil sa nangyari na stroke sa kanya. And so, again, somehow, sa akin, personally, somehow ito ay naging hadlang, hindi ba? But I can see it pa din as an opportunity na binigay ng Diyos sa akin na mapaglingkod sa Kanya at magturo ng salita ng Diyos. Katulad ni Timoteo, nagbukas ng oportunidad sa paglilingkod. Ganoon. So, ayan, and from ilang months, hanggang sa ngayon, nandito pa din. Yeah. So, hindi ko alam kung hanggang kailan. So, anyway, again, pagkakataon sa akin pang maglingkod sa Panginoon. So again, meron ata kayong mga personal na kwento sa mga bagay nito. Okay. Ano pa? Ano bang naging kahinatnan nito
Pangatlo, of course, para kay Pablo, na magtiwala pa ng higit sa Diyos. Hindi ba? Kaya nakita natin si Pablo ay may labis na pag-iisip para sa mga taga-Thessalonica. At palagi nasa panalangin patungkol sa kanilang pananatili sa Panginoon. At isa din makikita na pagtitiwala ni Pablo is, handa niya, papuntahin si Timoteo, pabalik sa Thessalonica, at manatili siyang mag-isa sa Atenas. Talagang handa niyang ipagkatiwala na sa Panginoon kung kumusta sila doon. Hindi ba? Ganyan. And even, hindi lang sa Thessalonica, kundi kung ano pa ang maaaring gawin ng Diyos na siya lang ang mag-isa sa Atenas. And alam natin, nagtiwala si Pablo, pumilos ang Diyos na mag-isa lang siya, hindi ba? Noong sa lugar na, siya ay mag-isa lang sa mga lugar na iyon. Okay. So ngayon, again, with this point, ang mga hadlang ay nagtuturo sa atin na magtiwala pa ng higit sa Diyos. Again, hindi na patungkol kay Pablo, pero alam ko para sa atin, na napapansin natin minsan, kung hindi pa dumating ang mga salungat o mga hadlang sa ating buhay, is hindi pa tayo magpapasyang magtiwala ng lubos sa Kanya. Di ba? Yan. So bakit? Dahil, again, kapag ang nangyayari ay naaayon lang sa atin, ang nangyayari, kampante lang tayo, hindi ko ba? Everything seems to be under our control. Ganyan. So hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Yet, yun ang panahon na tayo yung nagtitiwala nasa Panginoon, hindi ba? Kapag dumating na ang mga hadlang. Yan. Kapag dumating na ang hindi kasiguraduhan ng mga bagay, kapag hindi na certain ang future, kapag hindi mo na alam kung anong susunod, hindi ba? Doon na tayo magtitiwala sa Panginoon. Yan. Kaya ang mga pangyayari na mga hindi natin inaasahan is madalas pagpapaalala sa atin ng Panginoon na tayo ay kailangan magtiwala sa Kanya. Ano po? Ito ay nagsisilbing paalala. And I know dumating na tayo sa ganitong punto din sa ating buhay. May mga pagsubok na dumating na bigla na lang dumating, no? And maybe this is a reminder for us na magtiwala sa Kanya. So, and actually, may tulad natin ito sa pagmamaneho sa kalsada. And kung kayo ay nagdadrive, mapapansin nyo, meron sa mga highways na, alam mo yung bumper strip, yung nakakainis na tumutunog, gano'n, pag dumadaan. Yan, so yung bumper strip. So, minsan, ang naisip ko dito is, minsan kapag smooth ang kalsada, para tayong naka-idle mode sa pag-drive. Ako gano'n, mismo. Parang, you're not even aware na nagda-drive ka na, kasi so smooth na ang pag-drive mo. Ganyan, nalilimutan mo na nagmamaneho ko pala. Ganyan. So, parang gano'n, idle. Pero, merong mga bumper strip na ang purpose is, ang purpose nun, sinerge ko, and sa tulad sabi ng mga engineers, sa DP, ang purpose nun is para maging alerto daw tayo sa pag-drive. Ganyan. And so, again, para sa hadlang, sa daanan. But, ang layunin is maging alerte ulit tayo. Diba? And so, parang nakita ko dito is, ginigising tayo ulit ng mga hadlang upang hindi maging idle mode sa ating pagtitiwala sa Panginoon. At maging active tayo at aware na tayo dapat magtiwala talaga sa Kanya sa ating buhay. Okay? So yun. So, palagi natin isinusuko sa Kanya ang mga bagay sa panalangin. Tayo ay nagdedepende sa Kanya, sa mga pasya, sa ating buhay, sa mga desisyon sa atin. Yan. And so, yung mga hadlang na yun ay nagiging paalala na tayo ay kailangan magtiwala sa Panginoon. At hindi maging, kalimutan lang ang pagtiwala sa Diyos. Okay? Yan. Ano ba? Mga kahihinatnan ng mga hadlang. Pang-apat, para makita na ang pagkilos ng Diyos sa mga taga-Thessalonica. So, ito din ay, again, ang punto is, para makita ang pagkilos ng Diyos. No? And ito ay paalala na ang Diyos ay ang mismong kumikilos pa din sa kabila ng mga hadlang. At hindi nakadepende ang Panginoon sa limitasyon na meron ang senaryo o ang mga tao. Yan. And yun, patunay na ang Diyos ang kumikilos at humahawak sa puso ng mga taga-Thessalonica. And yun ang nakita sa Thessalonians verse 6 to 9. Sabi dito, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo. Ito panahon na binalik nung pagkumusta ng Timoteo sa kanila at nakita at natanggap ni Pablo ang magandang balita patungkol sa kanilang pananampalataya. Sabi dito, at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig.
Ibinalita rin niya na lagi niyo kami naaalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik namin makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nanatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin magpapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang namin dahil sa inyo? Okay? So again, ang point is, nakita ang magandang balita sa mga taga-Thessalonica. Nakita pa rin ang Espiritu ng Diyos na natili sa mga taga-Thessalonica at nagpatatag sa kanila hanggang sa magpatuloy pa rin sa kabila ng paghihirap. Ano po? Yan. And so, ang panglima, nakahinatnan ng paghadlang ng Panginoon sa gawain doon sa Thessalonica na matagal ay para sa pagpupuri sa Panginoon, for God's glory, of course. At dahil nakita ang pagkilos ng Diyos, maganda, sa Thessalonica, syempre ito ay nagdulot ng pagtaas at pagpuri sa Diyos. Yan, ipinapasalamatan ni Pablo sa Panginoon ang kanilang buhay. Yan. Kaya, again, para sa atin, bilang mga anak ng Diyos, tandaan, mahal kayo ng Diyos, at anumang maging hadlang na dumating sa atin ay mayroong layunin. Hindi ba? Mayroong layunin. Anumang mga dumating sa ating buhay. Again, para ito sa ating ikabubuti, para sa kanyang mga layunin. And at last is, para siya ay mapapurihan sa kanyang pagkilos. Sa kabila nun. Sabi sa Romans 8:28, alam natin ang verse nito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya, tiwala lang kapatid. Tandaan natin ang lahat ay hawak ng Panginoon kahit hindi lubos natin maunawaan. Magtiwala na hawak ng Diyos ang mga pangyayari at meron itong dahilan. Again, maybe upang tayo ay mas lalong magtiwala sa Kanya. Yan. Again, yung mga pagsubok, di ba? Pampatibay ng pananampalataya, di ba? Or even, upang tayo ay gisingin ng Panginoon sa katotohanan na hindi natin hawak ang lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay, kundi hawak ito ng Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Okay? Yan. And katulad ng kanina, hindi ba, sa ating awitin. So, yung still na song. So, mananatili tayo sa Panginoon. Hindi ba? Yan. Dahil kahit anumang suliranin ang ating pagdaanan. Dahil hawak ng Diyos ang ating buhay. Okay? But, maganda din na ating pansinin kung sino or to be specific, ang naging hadlang even sa pagnanais na makabalik ni Pablo. Yan. Para sa binanggit ni Pablo, sino ang naging hadlang? In verse 18, ay lagi kaming hinahadlangan ni Satanas, hindi ba? So, isang itong katotohanan din na, or prinsipyo na maaaring natin tanggapin. Mahalagang prinsipyo. And pang-anim, sa gawain ng Panginoon, nariyan din ang paghahadlang ni Satanas. So again, paalala para sa bawat isa sa atin. Kung ang Diyos ay kumikilos, si Satanas din ay kumikilos. Anong kanyang kilos? Hindi ba? Ang kanyang kilos is, sabi Lord, upang hadlangan ang mga gawain ito. Di ba? And but alam natin, marami siyang mga gawain dito sa mundo. Hindi ba? Yan. And meron tayong maling konsepto. Di ba? Ang mundo patungkol kay Satanas. Kumbaga siya ay para lang nagdadala ng katatakutan. Di ba? Parang matakot lang tayo sa Kanya, sa ang mga tao sa Kanya, di ba? But hindi lang iyon, hindi ba? Surface lang iyon, di ba? And maaari itong isang gawain ni Satanas na ang mga bagay o kaisipan patungkol lang sa Kanya ay ganun lang na bagay ang nakikita ng mundo, di ba? But tandaan, matalino si Satanas, hindi ba? Yan. Maaari ang kanyang mga pakana sa atin ay hindi even natin namamalayan na nasa ating buhay mismo or tayo ay nandoon mismo sa sistema or anumang prinsipyo na iyon. Yan. So, tandaan, si Satanas ay nagdadala sa mga mananampalataya sa panganib at palayo sa Diyos. Lagi siyang handang gawin ito. Yan. And para siyang leon, hindi ba? Sabi sa unang Pedro 5:8. Sabi dito, magpakatatag kayo at magbantay, ang dyablo na inyong kaaway ay gumagala na parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila
Again, si Satanas gumagala, nag-aabang, naghihintay ng pagkakataon na makuha tayo palayo sa Diyos. Kaya mag-ingat kung tayo ay hindi nananatili sa relasyon sa Diyos. Ito ang hinihintay ng kalaban para sa atin. And, yun. Katulad ng nakita natin sa verse sa Thessalonica, isa pang gawain ni Satanas ay gumawa ng mga hadlang upang hindi mapalaganap ang mabuting balita. So, maaari siyang kumilos ng mga hadlang sa personal, sa ating mga kahinaan. Maaari itong magdulot ng mga tukso sa ating mga hilig, bilang mga Kristiyano, at magkasala tayo sa Diyos. Nagbibigay ng impluensya sa pamamagitan ng mundo na kanyang hinahawakan at pagturo ng mga maling prioridad sa atin, mga maling sistema. And even magbigay sa atin ng pagdududa sa pamamagitan ng pagbuluktot ng mga katotohanan sa salita ng Diyos. Or even maaari siyang magdulot ng matinding pag-uusig sa atin, sa ating pananampalataya. And sa pamamagitan ng paghawak niya ng sistema ng mundo at ng mga taong hindi pa nananampalataya sa Diyos. Kaya yung gawin ng Satanas upang mahadlangan ang pagpalaganap ng mabuting balita. Ay, ganoon ang nangyari sa mga taga-Thessalonica. Okay? Kaya kailangan mag-ingat bilang Kristiyano. Natandaan na ang ating mga kalaban ay ang mga ito, hindi ba? Si Satanas. Yan. Sabi sa Ephesians 6:12. Yun. Kaya maigi tayo manatili lamang sa Panginoon. So kung tayo ay nananatili sa Panginoon, tayo ay matagumpay na at walang binatbag ang kaaway sa atin. Yan. Ay isa pang bagay, kahit pa nakita man natin ang paghahadlang ni Satanas, mahalagang punto po ito, lagi natin tandaan, katulad ng naunang prinsipyo bago dito, is walang anumang pangyayari na labas sa kamay ng Panginoon. Okay? Hawak niya ang mga ito. Even, somehow, ang gawain ni Satanas. Even ang mga paghahadlang niya. Yan. Somehow, hindi natin maunawaan na paraan, pinahihintulutan niya mangyari ang mga ginagawa ni Satanas. At handa niya even gamitin ito para sa mabuti, para sa kanyang mga layunin. Ganun ka makapangyarihan ang Panginoon natin. Yan. So again, masasabi natin, talo na nga ang kalaban. Hindi ba? Yan. So, ayun. And that's it. So, yun ang prinsipyo patungkol kay Satanas. Yan. Next. Sa paglilingkod ba? Next, ano pa makikita natin ang prinsipyo dito? Next verses, 19 to 20. So, medyo madali na tayo. Sabi dito, hindi ba kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Yesus? Pagparito niya, oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. So dito sa verse 19 to 20, makikita natin ang dahilan kung bakit gayon na lamang din ang pag-iisip ni Pablo para sa mga taga-Thessalonica. Again, dahil ang nasa isipan pala ni Pablo, ang mga mananampalatayang ito ay ang kanilang pag-asa, kaligayahan at korona sa pagdating ni Jesus. And these three words are big words. And tingnan natin. And sinabi ni Pablo na sila ay ang pag-asa nila Pablo. And ang kanilang mismong buhay ay again, pag-asa na ang mga taga-Thessalonica, kapag nakita na nagpatuloy ay katibayan na sila ay tunay na naligtas ng Panginoon. Ganyan. So, wala namang katibayan ang dapat na makita sa taong nakipag-isa kay Kristo, kundi ang kanyang mismong buhay na binabago ng Diyos. At ang buhay na nasa langit na. Kaya si Pablo, sinabi ang kanilang mismong buhay ay katibayan na sila ay nagpapatuloy. Hindi ang kung ano man ang mga bagay na lumalabas sa bibig, kundi ang nakikita sa buhay. Yan. And nakita natin, tunay nga, di ba? Dahil sila ay naging halimbawa at nakaranas, even paghihirap pa sa kanilang pananampalataya. Pangalawang bagay dito, patungkol sa pag-asa, is, ang kanilang ang buhay ng mga taga-Thessalonica ay pag-asa din kay Pablo dahil ang mga ginawa ni Pablo sa Thessalonica ay mayroong kabuluhan. Kapag nakita ni Pablo ang buhay ng mga taga-Thessalonica na nagpapatuloy sa Panginoon. And pagpapatuloy again na tunay nga na ginamit ng Diyos si Pablo sa mga taga-Thessalonica. Yan. And yun, para sa atin, maaaring hindi ganun kabilis ang sa Thessalonica, hindi ba? Ang bunga, maaaring nangailangan ng ilang taon, di ba? But again, ang buhay nila, kung mayroong pagbabago mula sa dating
buhay at paglugo sa pagkilala sa Panginoon ay ang naging pag-asa, and hindi talaga parang papapaktunay na hindi sayang ang ginawa ni Pablo ang paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Yan. So, yun ang punto sa pagiging pag-asa at ang mga taga-Thessalonica. And makita din natin doon ang prinsipyo na nakita natin na, ang buhay ng ministeryo ay pag-asa, ang buhay ng mini-ministeryo ay pag-asa sa paglilingkod. Pangalawa, kagalakan. And alam natin bilang lingkod ng Diyos, si Pablo at ginamit ang kanyang buhay upang magbahagi sa iba patungkol sa mabuting balita. I believe wala nang maidadalang kagalakan pa kay Pablo maliban ang patungkol sa kanyang pagsunod sa tawag ng Diyos. And even ang mamuhay pa sa kanya at makita ang bunga sa kanyang ministeryo. Kaya ito ang kanyang sinabi sa mga taga-Thessalonica. Sila ay nagbibigay kagalakan kay Pablo dahil iyon ang kanyang pagnanais na sumunod sa Panginoon. Sa tawag sa kanya na maging apostol, magtatag ng iglesia, iparangal ang mabuting balita at tulungan na lumago ang mga tao. And for sure, it is a joy to do what God wanted to do. For God wanted you to do, hindi ba? So, napakaganda at merong kagalakan talaga sa isang tao na nalaman mo na iyon ang tunay na ipinapagawa ng Diyos sa iyong buhay. And yun ang kagalakan na meron si Pablo. Parang sinasabi ni Pablo na, I am living my life. I am indeed living my purpose dahil sa kanyang pagministeryo sa Thessalonica. And even sa iba pa, hindi ba? Dahil yun ang tawag ng Diyos para sa kanila. Okay? Yan. And I believe yung kagalakan na yun is even lampas, ano pa man ang mangyaring paghihirap sa tawag ng Diyos na meron para kay Pablo. And ganoon din para sa atin, ang prinsipyo ngayon. Yung kagalakan na malaman natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos ay lampas sa kung ano man ang paghihirap na maranasan natin doon. Yan. Pangalawang bagay din is ang kagalakan na makita at masilayan mismo ni Pablo ang mga taga-Thessalonica na lumago sa Panginoon. And even ang isipin na kasama sila ni Pablo sa langit na sasamba sa kanya, sa Panginoon, hindi ba? Yan. And again, hindi ba isang magandang kagalakan ito talaga para sa isang nagme-ministeryo na makasama ang kanilang mga binahagian na nagpapatuloy sa lakad ng Panginoon. Patuloy na kinikilala ang Diyos. Kasama na naglilingkod na sa Panginoon and kasama na sa buhay na walang hanggan sa langit. Tunay na kagalakan. Hindi ba? And ang prinsipyo doon is ang buhay ng mini-ministeryo ay kagalakan sa paglilingkod. Yun. So, nakita natin ang tugon ni Pablo. Yan. And ito ay naging talagang encouragement sa kanya sa chapter 3, verse 7. And nung nalaman niya ang patungkol sa pananampalataya ng mga taga-Thessalonica, sabi dito ni Pablo, mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nanatiling matatag sa pananampalataya. So, again, patunay, may kagalakan para kay Pablo. Okay, at panguling bagay na binanggit ni Pablo ay ang korona. Sila, ang mga taga-Thessalonica, ay korona ng ipagmamalaki. Nang ibig sabihin nito ay ang kanilang tagumpay o ang gantimpala nila Pablo sa kanilang ministeryo. Ang buhay ng mga taga-Thessalonica. Yan. So, ang korona dito na tinutukoy ay hindi ang korona ng isang hari. Dahil natin, ang korona ng hari ay para lamang sa Diyos, hindi ba? Kundi ang korona na ito ay ang Griego salita na Stephanos, o ang korona ay na ibinibigay sa mga nagwawagi sa paligsahan. Ganyan. O that is heavenly reward. Para sa gawain na ibinibigay ng Diyos sa kanila. And yun ang sunod na prinsipyo na ang kanilang buhay ay mismong gantimpala sa paglilingkod. Again, ito ay pagpapatunay na si Pablo ay naging matapat. Isang ebidensya na tapat sa ministeryo ng Diyos. And again, matibay na ebidensya. Yan. Sila ang matunay ng kanyang paglilingkod. And sinabi din nga ni Pablo sa verse 20 na sila mismo ang kanilang karangalan. Diba? And ang may pagmamalaki nila sa pagdating ng Panginoon. Yan. And for the last two principles, notice, hindi sinabi dito ni Pablo
ang limit ng bilang ng mga mananampalataya. Kumbaga parang hindi sinabi ni Pablo na at kayo mga taga-Thessalonica, dahil naging ano na kayo, 12 na mga mananampalataya, yan, kayo ang ebidensya, kundi sinabi doon ni Pablo ang buhay ng mga taga-Thessalonica. Which is another principle para sa atin, na ang tunay na tagumpay sa ministeryo ay hindi lamang sa dami ng tao or sa bilang ng tao, kundi sa buhay na binago at nanatiling tapat sa Diyos. Yun ang tunay na tagumpay ng ministeryo. Yan. So maigi makita, yun nga, ang pagbabago sa buhay kaysa sa bilang, hindi ba? Yan, may pagbabago sa buhay. Yan. At panghuli, nakikita natin ang prinsipyo ay ang paglilingkod sa Diyos ay nakasentro sa pangwalang hanggang mga bagay at hindi sa mundo. And mahalaga din po ito na prinsipyo sa paglilingkod, di ba? Na hindi nakasentro sa mga pansamantalang mga gawain lamang, kundi sa pangmatagalan, walang hanggang buhay na impact, na purpose, di ba? Kaya nakita natin, nakasentro ito sa pagiging matapat sa tawag ng Diyos mismo, na ang gawain ay galing sa Diyos na pinapagawa niya. And even, nakatuon, hindi sa mga pisikal na kalagayan, kundi sa spiritual na kahihinatnan ng mga tao. Diba? Ang pag-alala ni Pablo ay hindi sa pisikal na kanilang pangailangan, kundi sa kanilang pananampalataya, spiritual na kalagayan. Yan. And even sa kanilang paglago sa Panginoon. And even, maliban doon, sa pinakahuli ay nakasentro ang ministeryo sa muling pagdating ni Kristo. Nakasentro doon, sa mga walang hanggang mga bagay, sa eternity, hindi sa mga temporary na mga bagay lang. Yeah. And so, time's up. Yeah. So, nariyan po ang ating 10 mga prinsipyo na ating natutunan sa gawain ni Pablo sa Thessalonica. Mga paglilingkod, and hopefully, marami tayong natutunan sa mga prinsipyo na ito, sa paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang pagiging bahagi sa kanyang gawain. And I believe ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos, para sa kanyang layunin. Hindi lang tayo iniligtas para walang gawin. Tayo po ay iniligtas at nananatili dito sa mundo upang kilalanin ng mas lalo ang Diyos, maging malapit sa Kanya, and even gamitin ang ating buhay para sa Kanyang mga layunin, para dito sa plano niya dito sa mundo, at ibahagi ang mabuting balita. Upang ang ibang tao ay makakilala din sa Kanya. And hopefully, marami tayong natutunan ng mga prinsipyo patungkol sa gawain ng Panginoon. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga bagay na inyo pong tinuro po sa amin, Lord, sa 3 verses na ito, Panginoon, ay marami po kayong pinangusap, Lord God, ng mga prinsipyo. And patuloy na tulungan niyo po kami, Panginoon. Una, ipaalala niyo po at itanim niyo po sa aming isipan na kami po, Panginoon, ay hindi niyo lang niligtas, hindi niyo lang, Panginoon, binigyan ng buhay na walang hanggan, kundi meron kayong binigay na layunin para sa amin dito sa mundo. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na tanggapin, Lord God, ang katotohanan iyon, na handa niyo rin po kaming gamitin para sa iba, para sa mga layunin po nito. Kaya, Panginoon, salamat sa mga prinsipyo na ito, na alam ko po, Panginoon, na makakatulong sa amin, sa aming pagpasya na pumakbang sa mga nais niyong ipagawa sa amin, Panginoon, na kung mayroon kayong mga tawag, Lord God, or layunin na gamitin ang aming buhay upang maging pagpapala sa iba at maging liwanag sa iba, Panginoon. And tulungan niyo po kami na talagang mailala ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sa halimbawa na ibinigay sa amin na maaari namin gayahin at makita ang naging leksyon, Lord God. And again, ito ay dahil sa iyong kagandahang loob, Panginoon. Ito po, ang pagiging parte ng iyong gawain ay dahil sa iyong magandahang loob sa amin, Lord. Salamat po, hindi kami karapat-dapat, Lord, ngunit handa niyo kaming maging bahagi ng inyong mga plano sa mundo.
Salamat Lord, itinatas namin sa iyo ang lahat ng ito. Ikaw ang patuloy na maghari talaga sa aming buhay. Ito kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.